Kasama na natin si Assistant Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission. May mahalaga silang paalala, partner, sa lahat ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa gobyerno. Yun. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Kong Angel. Kasama natin si Ma'am Cheska, no, ha? Good morning po. Ayan. Yes, Ma'am Cheska, magandang umaga po. Pag po ng ating tagapakinig. Pag sinabi nating nagtatrabaho sa gobyerno, sino bang saklaw nito? Pati ba yung mga barangay tanod? So who are we referring to? Yeah, yung pinapaalalahanan po namin ay yung mga nagtatrabaho sa gobyerno who are not holding political offices, no? So, kung yung ang status po nila ay confidential sila doon mismo sa mga politiko, hindi po sila saklaw nung aming paalala. Okay. So ang tinutukoy ho natin yung lahat ng mga nagtatrabaho sa mga government offices, national government offices. Paano ho yung mga nasa tawag dito, LGU, yung devolved na, pero hindi ho sila hindi sila JO. Hindi sila confidential. Yeah, pati po yung mga empleyado na nagtatrabaho sa local government units, sako po sila nitong paalala na to kung yung position po nila ay hindi po political. Ang ibig pong sabihin, hindi po sila, ang status po nila ay permanent o kaya maski po temporary, pero yung po pananatili nila sa gobyerno ay hindi dahil sa confidence na ibinibigay sa kanila nung politiko na nag-appoint sa kanila. So, ang tinutukoy ko po, yung na-exception po, no? Yung mga political appointees, ito po yung mga kotermino sa mga politiko na kaya po nandun dahil sa confidence na ibinigay ng mga political appointing authorities. Okay. Pag alis ng mga politiko kasi aalis na rin sila. So, yung incumbency nila sa government is because of that politician. Kaya political offices po sila. Now, if they are not in that situation, sako po sila nung paalala namin. Ayan, okay. Ito na ho yung paalala, Timing na timing ito, Sec Commissioner. Kasi ang dami ho talaga nagpo-post ng kung ano-ano. Yung iba nga napapaaway na eh. What is allowed and what is not? Opo. Particularly po dito sa paggamit ng social media, maliwanag po doon sa sinasabi namin sa aming advisory na yung pag-like at saka yung pag-share, magiging bawal lang po yan kung ito po ay gagamitin sa pangangampanya o sa paghihikayat ng mga tao na bumoto sa mga tumatakbong kandidato sa darating na halalan. Sandali. Pag-like, kahit pag-like bawal? Hindi po kung like po na wala namang sinasabi let us vote for this, hindi po bawal yan. Yun nga po ang gusto namin i-clarify Okay. Kasi po merong lumabas na news article na binabawalan daw ng Civil Service Commission yung pag-like at saka yung pag-share. Hindi po nabuo yung kanilang yung kanilang inilabas na article kasi nakalagay po doon sa amin pong issuance, magiging bawal po ito kung ito ay gagamitin sa pangangampanya. Kasi doon sa unang kumalat, parang lahat di ba? So, ibig sabihin, basta't wala kang parang endorsement sa ilalim, di ba? Okay yun. Pero pagka naglagay ka pero pag naglagay ka ng iboto nyo si, ganito, o iboto nyo ito. Bawal na po yan. Yun, klaro. Magiging bawal po yan. Kasi po yung liking lang, at pati yung sharing na wala namang endorsement, freedom of expression po yan, hindi po natin yung pwedeng karapatan mo yun Karapatan po yan ng bawat citizen. Paano, Commissioner, halimbawa ang pagpo-post nila, hindi naman sinabing, iboto nyo si ganyan. Pero negative. Tigilin nyo to, magnanakaw itong mga to. Okay, ganito po yan, yung ating pong prohibition against partisan political activities will include both positive and negative campaigning. Ganun. So, kasama yun. Nilagyan mo ng thumbs up, pero thumbs up lang dahil ayaw mo dun sa tao na yon, that's fine. Dahil sarili mong opinion yun Okay. Pero pag nilagyan mo yun ng wag niyong iboto itong tao na to, negative campaigning na po yun. Bawal din yun. Doon na po papasok yung prohibition. Parang yun na din yun. Ayun. Ako, mandaming magigilty dito. Paano, Commissioner, halimbawa, pinost, hindi naman niya in-endorse, hindi naman niya siniraan. Ang sabi niya lang, basta ako, ito ay boboto ko.
Pero wala siya Tama sinabing po yun. iboto nyo, di ba? Yes, Ate Cheska, that's perfectly fine. Kasi nga po, papasok po yun sa definition ng freedom of expression. Sinasabi mo lang Personally. kung sino yung gusto mo. Naku. Basta huwag ka lang mag-endorse. Oo. Huwag mo lang hikayatin yung iba to vote for that particular person. Ang Congress naman kasi talagang pinag-iinitan ngayon ang freedom of expression sa mga sa mga bashing sa kanila. Sa mga bashing. Ayan, so, bukod dyan, ano pa ang bawal, Com? Yun pong yung forming associations or organizations to support a particular candidate, bawal po 'yan. Okay. Yung tahasang pangangampanya for or against sa candidate, bawal po 'yan. Yung pong pagsuot ng mga campaign paraphernalia na ginagamit po sa pangangampanya, bawal din po 'yan. Kasi Ay, mga pag sinuot nyo 'yan, t-shirts. nagagamit kayo for the promotion of the candidacy of that particular person. Tapos gusto ko lang po namin ding liwanagin na yung pagbabawal po na yan ay hindi lamang po during office hours. Maski ho after office hours, bawal ho 24/7, partner. Ganun. 24/7. At hindi lang ho yan pinagbabawal sa loob ng opisina, maski sa privacy ng kanilang bahay. Bawal pong mangampanya if you are working in government. Opo, kasi hindi naman po yan regulation during office hours. This is a prohibition. This is an advisory address to all government officials and employees that they are not allowed to do those things during election period. So, maski po after office hours, maski outside their private homes, hindi ho sila pwedeng mangampanya. Tatay ko yung nangangampanya, kinakampanya ko Paano nga yun? That's it. That's another point, no? Kasi po yung ating pong pagbabawal, hindi naman ho civil service lang ito, nasa batas po ito, hindi ho sinabi ro na exempted yung kamag-anak ng mga politiko. Nako. So kahit tatay mo yung tumatakbo, asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo, Tricky pala. basta ikaw ay nasa gobyerno holding a non-political office, you cannot campaign for that person. Naku! Sabi nga ho natin, ang mga taong gobyerno na nagsisilbi who are not holding political offices, their only role during election is to cast their votes. Yun lang po. Naku. We cannot engage in any partisan political activity. Naku, kailangan pala massive yung dissemination ng information natin dito. Kasi baka maraming hindi, partner, as we speak, alam natin, maraming violators Oo, di ba? mag-violate. Pero yun naman, kung may magsusumbong, pero kung wala namang magsusumbong, wala silang problema. Opo. Kasi po, yung engaging in partisan political activity is one administrative offense na nakalagay po sa ating batas, no? Yung Administrative Code of 1987. Nasa rin po yan, Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Na ang parusa po dyan, pag ikaw ay napatunayang nagkasala, ay 1 month and 1 day to 6 months suspension from the service for the first offense, at yung second offense niyan, dismissal from the service. Naku, Yun na po yung magiging penalty niyan. Mapicturean ka lang na namamalengke ka, suot mo yung t-shirt nung na iboto si ganito. Yun, no? Kaya po, ang advice po namin, wag po tayong sa mga taong gobyerno who are not holding political offices, inuulit-ulit ko po yan, who are not holding political offices, kung kayo po ay nasa pwesto ngayon, wag po tayong gumamit ng kahit anong paraphernalia o material na ginagamit sa pangangampanya ng isang kandidato. Kasi po yan ay pwedeng ipagpalagay na inaalaw niyo po ang inyong sarili na maging instrumento para sa kampanyang iyon. And that will fall within the prohibition po. Ay, ganun? Paano halimbawa, member ng mga organization, halimbawa, Philippine Medical Association, for example, ang tapos siya ay government doctor, may kumakandidato na grupo ng mga doktor. So, hindi niya rin pwede palang endorse yun? Yun po naman mga association na yun, mga private associations yun. Ngayon, kung yung membro ng association na yun, ay nagtatrabaho sa gobyerno. Nagtatrabaho sa gobyerno, siya mismo hindi siya pwedeng mag-endorso. Dapat hindi niya isama yung sarili niya doon sa movement o kinikilos ng kanyang asosasyon na nag-endorso ng isang kandidato. Dapat hindi po siya sumama doon. Commissioner, pwede bang PM na lang daw? Ano
pong private message na ako sa Messenger. Hindi, kung PM, walang problema. Walang publication yun eh. Opo. Kasi wala pong iba nakakaalam nun eh. Basta kung halimbawa you will go public, the most that you can do is to exercise your freedom of expression, which is personal to you. Kaya sabi po namin, kung liking lang, maski sharing na walang endorsement, wala pong prohibition dyan because that is part of your freedom of expression. Okay. Paano halimbawa, partner, kasi di ba ngayon, ang daming gumagawa mga TikTok videos, mga ano, minsan hindi mo nga alam kung yung mga reels na yan ay fake news or hindi, or panira, or kung ano man. Shinare mo, pero yung mismong TikTok video yung may message, ikaw, wala kang caption. Di ba? Pwedeng ganun eh. Shinare mo lang, so pwedeng mag-violate din pala sila kasi shinare mo yun? Hindi nga, pwede nga mag-share. Yun nga po yung isang clarification na gusto namin sabihin. Kasi doon po sa aming guidelines, mere sharing will not amount to violation. Pero if the sharing already, by the nature of the sharing that was done, it is already used as a means to promote the candidacy of a certain person, depending on the circumstances, pwede pong masabi na meron na pong campaign yun. Okay. So, depende po sa circumstances. Okay, ito tanong from Oriental Mindoro. JO sila o contractual pero hindi sila political. Bawal, hindi? Ang JO po at saka COS, sila po ay hindi tinuturing na taong gobyerno. They are private citizens working in government, but they have contracts with the government. Kaya yun po yung prohibition na yun, hindi po mag-a-apply sa kanila kasi hindi po sila sakop ng civil service rules. Pero, pwede pong ilagay yun sa kontrata nila eh. When they sign a contract with the government at sinabi ron na bawal kang makipag-engage in partisan political activities, pwede pong maging ground yun para sabihin na violate niya yung contract. Balikan nyo pala yung mga kontrata nyo, ha? Kasi baka mamaya hindi naman binasa, di ba, Commissioner? Oo. Paano kung hindi nila binasa? Eto pa, principal ng iskang government ng government school? Public school, School. Yung bahay niya nilagyan ng tarpaulin ng pagkalaki-laki, ini-endorso sa ganito. Paano yun? Ang galing niya. kasi yung bahay niya, kontrolado niya yun eh. Kung halimbawang nilagyan ng tarpaulin yun, na hindi naman niya alam, I suppose wala siyang consent. Dapat ipatanggal niya po 'yon kasi pwede pong kung may makakita, pwedeng sabihin na ebidensya 'yon that this person is promoting the candidacy of this candidate. Okay. Ang mahirap of course, pag pina-explain siya, sasabihin niya, hindi ko alam wala akong kinalaman diyan. Pero pwede pa rin ho siyang maging subject ng isang complaint kasi meron nga hong isang malaking ebidensya na nakalagay doon. Much more. Kaya, kung alam niya. Namin, pag may ganyan, dapat tanggalin niya po yan kasi that is a form of endorsement of a candidate. Much more kung alam niya. Kamag-anak or kaibigan lalo niya. na kung alam niya. Kung alam niya, mukhang mahirap niyang i-explain kung bakit ganun tarpaulin. Violation talaga yon, Commissioner, pagka ganun. Opo. Pero, magiging violation po yun. Hindi siya magiging magra-run counter doon sa provision naman ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, basta nasa loob ng private property, wala kaming pakialam. Ako sa bagay, COMELEC rules yun. Ito civil service. Opo. Yes, opo. Sa amin po kasi, strictly, gusto ho namin yung ating mga nagtatrabaho sa gobyerno who are not political offices, officials, will just concentrate on serving the public without any bias towards anyone, especially those who are holding political offices. Kasi kapag naglilingkod po tayo, hindi natin kinukonsider kung sino yung nakaupo dahil ang konsentrasyon natin magsilbi sa publiko. Party list ng mga And teacher. We have to maintain that. Party list ng mga teacher yung ini-endorse ni Ma'am Yes, ang sabi ho ng Supreme Court, pati raw yung party list covered sila ng prohibition against engaging in partisan political activity. I see. Meron na tayong very recent Supreme Court decision dyan. Niliwanag na po na kasama po sila dun sa prohibition. Kasi whether we like it or not, kahit party list yan, kandidato pa rin po yung party list na yon sa halalan. Tawag ho kami sa iba pang mga programa ha. We need a wider dissemination dahil for sure ang daming violator na ngayon. Totoo. Na hindi pa naiintindihan niya. Yan naman po akong ay nakalagay din po sa Joint Memorandum Circular ng Civil Service Commission at COMELEC
na inisyu namin years ago pa eh. Oo nga, pero mukhang hindi masyadong napagtutuunan ng pansin eh. Oo, Kasi po na-highlight lang yan every election time. At ang focus ng mga tao talaga pagka during election time, yung mga kandidato eh. Pero yung mga ganitong mga pagbabawal, mukhang hindi na po nabibigyan ng pansin. Oo, That's why we issue the advisory kasi mahirap na, baka magising na lang itong mga taong gobyerno, biglang may kaso na pala sila. Correct. Anong penalty nito, Commissioner? Ano nga, suspension? Yun nga po, yung first offense ay 1 month and 1 day to 6 months, suspension. At yung second offense niya, dismissal from the service. Ay, kuy! Second offense. Medyo mabigat po ito. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Ayaw ho nating magkaroon ng ganyang problema yung ating mga nagtatrabaho sa gobyerno. Pero sundin po natin yung ating patakaran para makaiwas po tayo dito. As public servants, again, our only role during election time is to cast our votes. We have no business engaging in politics. Let us leave politics to politicians. And we are not politicians. Reviewin nyo na yung mga ano nyo. Reviewin nyo na yung mga timeline nyo kasi baka mamaya may mas screenshot, Commissioner, di ba? Na post nila before. Tawag kami uli sa iba pang mga programa kahit bukas ha, para we provide wider dissemination lalong-lalo nitong mga recent developments na ito. No, ha? Thank you for joining us. Ha? Teka, may pahabol, partner, may pahabol. May pahabol yung pa na, social media, SOCMED cards na nakalagay vote for this person, bawal ba i-like and i-share? Bawal kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi, tsaka magko-comment ka na iboto to. Pero kung i-share lang, wala problema eh. Kaso nakalagay vote, partner eh. Gaya nun, vote ganito, Hindi mo pwede i-share? Again, under the circumstances, if what you did is merely to like because you exercise your freedom of expression, wala pong pagbabawal doon. No? But if it is already intended to convince others to vote for that person, that is already an endorsement. Doon po papasok yung prohibition. Okay, thank you very much for joining us ha. Tawag ko kami uli at kinakailangan ng wider dissemination to. Thank you. To, no? Magandang umaga po. Maraming salamat din po sa pagbibigay ng pagkakataon. Maraming salamat. Si Civil Service Commissioner Ariel Ronquillo.